Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng linggo mga lodi at malupit ang mga news natin, alam nyo na yan mga idol, no? So may mga update tayo sa crypto, sa global at marami pang iba. So ayan, kung gusto nyo ng ganitong content, alam nyo na, subscribe kayo sa ating channel. At sa mga nakanood o papasok pa lang, sana pa-like naman ng video natin mga idol, no? At syempre shoutout lagi sa mga sumusuporta sa ating channel using super thanks and membership. I love you all mga lods, no? So ito na, mag-news na tayo ngayon mga idol. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. So kagabi yung day natin ang green, no? Halos lahat green. Tas yung hours natin ang medyo may mga red. Ngayon naman yung hours natin ng red kasi parang may kumbaga pa-uptrend na uli. And yung day natin yung medyo may mga red ngayon mga idol, no? So ayan, pero overall mga idol, simula kahapon medyo goods naman yung mga coins natin, yung mga token natin. Medyo malupit pa rin, no? Medyo kung titingnan niyo yung portfolio niyo, makikita niyo yan na tumaas ng konti and then ngayon parang correction. Ayan, so parang ganito. Sa XRP, umangat tayo dito ng 3.18. So ngayon nasa 3.1 lang muna tayo. So parang nagko-correction yan. Bumibelo yan mga lodi. Pero overall dito sa chart natin na to, medyo sa tingin ko pa-uptrend to kasi nag-break na siya . Nag-breakout na siya dito mga lods, no? So grabe to. Nakaka-excite. Alam nyo ba 3 days na lang, di ba? Tama, 3 days na lang. September 17 na mga loads, no? Magkakaroon na tayo ng sabi nila is magkaka-rate cut na, no? Pwede na tayo mag-rate cut. At syempre bullish na bullish. Yun. So Sunday, wala tayo ngayong mga parang big news. Monday wala rin, Tuesday meron tayo kahit papano yung ating core retail sale. Wednesday wala, and then eto na. Thursday ng 2 AM. Naku, grabe, madaling araw pala to. Oh my God. So madaling araw pala to mga lodi. Tapos kinagabihan nun, unemployment claims 8:30 PM. So itong buong araw ng Thursday medyo kaabang-abang to mga lods, no? Grabe to. So pero Tuesday magkakaroon tayo ng konti pa ring volatility diyan. 'Di ba? So grabe, nakaka-excite mga idol, no? Na parang any day now, anytime now, pwede na sa tingin ko nga parang start na to. Nandito na tayo sa linya ng start, no? Paabante na tayo, mga lods, no? Kumbaga, ano na, yung pag sa karera, di ba? Nagre-revolusyon na. Brum, 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 brum. Mga ganun na. Bago lumipad, mga idol, no? So, grabe. So, punta muna tayo dito sa ating global news muna tayo. Dahil si Putin, no, si Vladimir Putin, sabi niya that the United States may be leaning on digital asset to soften the weight of its 35 trillion national debt. So parang gagamitin ni Trump, no, yung crypto to escape its debt na 35 trillion. His comments came during a forum on global financial stability where he pointed to crypto adoption as a sign of shifting monetary dominance. The claim adds fuel to the geopolitical debates over how Bitcoin and other digital assets might reshape the balance of power. Mga idol, parang magbabago nga mga lods, no? Kasi dati gold, dollars, silver, mga ganun. Ngayon meron na tayong crypto, stablecoin, no? So ito na yung parang sabihin na babaguhin natin yung financial system gamit yung crypto ngayon. Digital na. No, kaya nga sa Pilipinas, blockchain, para makita nyo, maging transparent lahat. So mapupunta na tayo sa ganung era, mga lods, no? So hindi ko alam kung bad ba to o pwede rin namang gayahin to nila Putin. No? Yung diskarte ni Trump, so hindi natin sure. Pero mamaya may papanood ako sa inyo tungkol dyan sa utang na yan, no? May nakita na tayong video na malinaw kasi nung nakaraan ang pangit ng video So nakita na natin ngayon. So ito na nga, no? Ito yung ano natin. So punta tayo dito. Ito, ginamit update lang tayo dito Pero meron kasing kumita, no, na traders. Crypto traders made big profit following Charlie Kirk's murder.
So ginamit niya pa, no, yung pagkamatay ni Charlie Kirk para kumita sila ng pera, mga lodi, no. Ito yung highlights kung paano nila ginawa yon. After Charlie Kirk assassination, traders rush into meme coins linked to him. No, gumawa siya ng token para kay Charlie. Kumbaga, inano niya, generating millions, mga idol, no. So gumawa siya ng meme coins ni Charlie. So dahil doon, nag-generate sila ng millions, kumita sila, no? Token creators plus top 5 traders made $2 million profit, mga lodi. So, yung token na yung creator ng token, tapos yung itong top 5 traders na to, baka insider din to, mga idol no? So, ito kasi, mga lodi, pag ganyan, dinadaan sa hype, no? Tapos may makikita sila, alam niyo kung saan galing yung pera, dun sa mga big na FOMO na lang yun, mga idol, no? Pero ang totoong kikita sa mga ganitong coins o ganitong diskarte, yung developer, yung gumawa ng token, yung mga insiders, tsaka yung crypto exchange. Ayun lang. Huwag ka nang umasang kumita ka dyan. Yung pinanalo na nilang 2 million o yung kinita nilang 2 million, galing yan sa mga taong humabol o yung napomo. Mga lodi, ayun yung kinita nila. Kung kasali ka dyan, kinita nila yung pera mo. Pero ikaw, wala kang kikitain dyan, mga lods. Kaya huwag kayo magpapabiktima sa mga ganito. Yung hype coins o hype token, nung kunyari may event lang na ganito, ganyan. Diba? So, ayun, mga lods, no? So, ngayon, debate is sparked. Is profiting from debt crossing an ethical line? Kasi nga, syempre, parang wala ka naman delikadesa nun. Diba? Ginamit mo pa. Oh. Some says it's exploitative. Others argue it's inevitable in crypto free market. So ako, mga idol, ayaw man natin, no? Pero sa tingin ko, mahirap 'yan kasi may mga tao talagang tsupul So gagawain sila ng paraan, mga lodi, para kumita ng pera. Wala silang pakialam kahit ano pa 'yung, basta kumita sila. Gagamitin nila 'yon para mag-profit. So para sa akin, inevitable yung mga ganito. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng batas, no, yung batas na para, kasi syempre, once na inadapt na natin talaga yung crypto, sa digital age na tayo, meron mga batas na ipapasa yan, mga lodi. No? So, sa ngayon, siguro, konti pa lang yung batas para dyan. Pero pag nagkaroon kunyari, ito, siguro magiging isa to sa mga magiging batayan, no? Na mga mambabatas para ano ba yan, tama ba yan na dahil lang sa event na yon magkakaroon tayo ng ganito, ng ganyan, tapos merong mga mapupomo, matatalo, mananalo, kikita ng pera, tama ba yon? O dapat lagi gawa natin ng batas to na bawal tong ganito, ganyan, o di ba? So ngayon kasi parang nag-i-start pa lang tayo sa crypto, sa adoption ng crypto. So may mga batas pa na hindi magagawa at magagawa yun sa future pa pag na-encounter na natin. Kasi may mga pangyayari pa na hindi pa natin na-encounter di ba? So dun yan magkakaroon, sa tingin ko lang. Pero ako sa ngayon, inevitable pa yung mga ganito na gagamitin yung mga events o yung mga current events na nag-hype, no, para lang parang yung kay Hack to a Girl, 'di ba? Yung sumikat yung meme niya na yun o yung interview niya na yun, gumawa siya ng coins na hawk. Tapos marami ring na scam o marami ring na natalo dun, mga idol, no? So, yun yung mga current events na biglang magpapa-hype, 'di ba? So, naguguluhan naman ako, ba't kasi naman may mga kumakagat pa sa mga ganun, 'di ba? Dapat pagka ganyan, alam nyo na yan Alam nyo na hindi talaga hindi kayo kikita dun. 'Di ba? So, eto, nako, matindi to, mga lodi, Alam nyo kung magkano to? $4 million. This Pikachu Illustrator Pokemon card in PSA 9 just sold for $4 million on eBay yesterday. The real world assets space is in Web3 is still so small. Kasi, di ba, nabalita natin to na nakaraan, mga idol, no, na yung Pikachu, yung Pokemon, mga lodi, parang nagiging na sila, no? Tinotokenize na, real world asset. Ayan, mga idol, no? Grabe. So, sino kaya yung ano pa kaya yung mga malulupit na card, no?
Mukhang ano kailangan kong bumili ng mga ganito Sa bagay kasi yung mga bayaw ko, mahilig sila maglaro ng Pokemon eh. So hindi ko alam, wala akong idea sa mga card na mahal o ganyan, di ba? Pero yung panganay ko, si Kuya, binilang ko siya ng Pokemon card sa SM, 2 pack eh. So hindi natin alam. Hindi ko pa sure kung ano yung mga rare doon, no? Di ba may mga ganun doon? Rare, common, ano pa ba yung mga kasama nun? Epic, mystical, mga ganun. Di ba? So grabe yan, no? Sipin nyo, ganito, yayaman ka na. Mga Lodi, cards, Pokemon cards. Ay, maganda yung Pokemon cards, Parang nakakainganyo bumili, Parang yung nakaraan sa Mikay Mall, meron ako nakikita, pero hindi Pokemon eh. Tsaka sila Paulul, nung nakaraan sa mga mall, meron silang cards na ginagawa na nila, pinaglalaban-laban nila, pero hindi Pokemon yun, hindi ko alam kung ano yun eh. I-search ko nga yung mga ganyan. Pero sa ngayon, mas maganda Pokemon. Kasi, alam na natin, no? Di ba, may Holy Grail na rito. Di ba? Tingnan ko nga. Ba't Japanese, Korean? Wala bang ano to? Paano ilalaban to? Hindi ko kasi alam to, yung mga idol eh. Kasi di ba dapat may attack yan, may damage, may shield, may health, may ganon. So ito parang yung card siguro na to hindi siya attack card or something. Parang ano lang siya, curse o sumpa or buff or ano, hindi ko alam. Ayan. Tapos dito ito yung si Kalbo. Ito nga ano na siya. Malinaw na siya mga Lodi Pakinggan nyo kung sa tingin nyo ito yung gagawin ni Trump para mabayaran yung utang ng US. Hindi yung sa tulad ng sinasabi ni Putin. O pwede ring halo o sabay o both. In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, this trust should have enriched generations of Americans. That was its intended purpose. Grabe, no? Kapag nilabas daw yun, tas, kumbaga, tawag dito, pinamigay sa lahat ng American citizen, magiging milyonary lahat ng American citizen, mga Lodi. Instead, for more than a century, it's remained sealed off from the public. But that's all about to change. Thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. It's all thanks to a 2024 Supreme Court ruling. That ruling had paved the way for President Trump to unleash this $150 trillion wealth reserve, and he has clearly stated his intentions to do so. Look, if you understand what's coming next, and you take the proper steps today, you could watch your net worth soar in the coming years. Grabe, no? 150 something trillion, mga Lodi, no? At thanks to President Trump, pwede niyang i-unleash yun, mga Lodi, dahil merong ruling na, no, na pumayag. So pwedeng sabi niya nga 4 times pwedeng bayaran yung utang ng US At kung ipapamigay ito sa lahat ng citizen, magiging magiging milyonary lahat ng citizen ng US, di ba? So pwede nila itong gamitin sa tingin ko, mga idol. Ito sikat to si Jim Rickards mga Lodi, no? Jim Rickards says Trump plans to unlock 150 trillion trust fund hidden for 161 years. The wealth transfer no one's talking about won't be televised, no? Hindi ibabalita sa lahat to, mga idol. At sinabi naman talaga ni Trump na kumbaga andun yung urge niya na gamitin to. 'Di ba sabi niya, no? Alam na kumbaga gusto talaga itong gamitin ni Trump. It's moving quietly into digital asset, commodities, and emerging markets. Only a few are positioned. Nako, mga idol. Ito yung sinasabi natin. Kaya nga sabi niya rito, kung alam mo kung saan ka nakaposition, pwedeng mag-soar ang iyong asset to the moon and back, mga idol. No? So, grabe yan. Ayan yan. So, kung puhasil yan, maniwala kayo dyan, higing palakayin. Tapos ito, let me tell you something I witnessed firsthand. BRICS central banks have been working with the XRP Ledger
4 years. Kung babasahin nyo itong mga sinabi niya rito, mga idol, magtagal na raw, 2015 pa, ginagamit na ng BRICS, no, na hindi nila ina-announce pero ginagamit na ng BRICS yung XRP Ledger, mga idol. So kung magkakaroon sila ngayon, no, kung sakali lang na gagamitin na nila yung digital na sila ngayon, o mag-uumpisahan nila sa cross border, o kung basta sa digital na gagamitin nila, malamang ang blockchain na gagamitin nila ay yung etong XRP Ledger. So ayun lang yung parang inano dito, mga lodi. Kasi matagal na rin eh. Meron akong nabalita na ginagamit na nila yung XRP Ledger, bumibili yung India. 'Di ba? Yung India, tapos nabalita ko rin yung China. Sa kabagay kasi matagal na. So ilang buwan na rin nung last year ko pa nabalita na ginagamit na talaga nila, mga idol. Di ba? So grabe yan. Tapos ito, Ripple Rail purchases covered in September banking technology by Fintech Futures notes. Rail is said to be on track to process around 10% of all global bank-to-bank stablecoin payment this year. So malaki yun, mga lodi, 10% kung global yan. 'Di ba? Tas ang gagamitin nila yung Ripple, 'di ba? Kasi pag ginamit 'yon, mga lodi, syempre ang gas fee, para kasing gas fee nun is yung XRP. So on 10% niyan global, isipin niyo kung magkano yung tumatakbo diyan every something. Ripple is buying Canadian payment infrastructure Fintech Rail for $200 million, initially founded as a layer 2 financial by CEO Banu Kohli and CTO Tarun Mistry in 2021. Rail operates a platform that connects stablecoins with traditional fiat currency systems, enabling cost-effective cross-border payment through a single API. The infrastructure is said to be on track to process around 10% of all global B2B bank-to-bank stablecoin, tama ba? Bank-to-bank stablecoin payment this year. The company, based in Toronto, is backed by the likes of Galaxy Ventures, are accomplished raising 10.7 million in series funding last year. This combined solution will support USD pays in and pays out across key corridors. New capabilities for third-party payments and internal treasury flows and digital asset liquidity across various assets, including Ripple USD backed stablecoin, RLUSD, syempre, yun yan, kasama yan. Early this year, Ripple announced 1.25 billion deal for global prime broker firm Hidden Road. Isa pa to, binili rin to ng Ripple, yung Hidden Road eh. Tama ba? Hidden Road including Rail. It says it has now spent over 3 billion on acquisition and strategic opportunities on date. So gumagastos na ng 3 billion, mga lodi, yung Ripple para sa Rail, mga lodi. 'Di ba? Etong Fintech, yung Hidden Road, ginagastosan nila talaga 'yan. Sa tingin nyo, para sa inyong ginastos nila kung hindi sila yung pipiliin, 'di ba? Ano sa tingin nyo, mga idol? Yun yung ko diyan. Talagang seryoso na sila, mga lodi, no? So dapat alam mo kung saan ka nakaposisyon, parang ganoon. So ito na, Bugatti to start accepting XRP payments for new cars in the US and Europe. Bugatti, pwede nang ipambili mo ng XRP. May Bugatti ba sa Philippines? Kaya lang kasi lugi pag sa Pilipinas, maraming bako dito eh. Hindi, ang maganda rito sa Philippines yung mga luxury car na matataas. No, yung mga jeep, yung parang magagandang matataas na sasakyan. Pero yung mga low-ward sobra, hindi ubra sa Pilipinas dito. Ang laki ng hams dito, parang obstacle na. Yung mga hams dito, hindi na hams eh. Obstacle na, mga lodi. Diba? So, punta tayo dito. Wala yung news natin eh. Sa crypto news tayo, check natin baka may bago. Ayan, wala eh. Yung Pepe, no? Nagpump yung Pepe, di ba? Pepe coin price rises as 1.1 trillion leaves exchange suddenly. So ibig sabihin may nag-out ng 1.1 trillion
Pepe coin price continues rising and technical suggests that the uptrend has more room to go as 1.1 trillion tokens leave exchange. Oh, grabe yun, 1.1. Doge naman. Doge ETF delay, sabi ko sa inyo, madi-delay to. Pero September 18, no? Kasabay niya na yung XRP, Bitcoin, Trump, no? Na Trump coin, tsaka yung Dogecoin. So, September 18 to. Dogecoin ETF delays does little to deter major breakout. Dogecoin price continued its strong rally even after the much anticipated spot Dogecoin exchange traded fund launch was delayed again. So, ayun na nga po, no? BNB rin, umahataw din kasi BNB, mga lods, no? Shiba Inu price eyes 20% jump after major Shibarium update. So, nakailang update din Shibarium, ha. Shiba Inu price could jump by over 20% in the near term after a major update on the attempted Shiba swap hack. Naku, may mga nag-attempt pa pala na i-hack yung Shiba swap, ha. Mga idol. Ito, nabalitaan natin to. 20% yung cut. Galing sa 55%. Di ba? So, ayan. Punta na muna tayo sa inyong mga comment para malupit-lupit, no? That's as I say. Grabe si Trump. Daddy Trump. Good day kay Jeblo. Good health kuya. Ayan. Shoutout sa iyo. 62. Ayan. Salamat, idol. At sa iyo din, idol. Boss Jeblo, plan ko mag-order sa crypto bilis ng Trezor. Ano yung basis ko na complete sealed yung item na marireceive ko? Kasi eto, sige, hindi ko alam. Kasi nung pumunta ako doon ako sinadya ko talagang bilhin yun. Kasi, sinadya ko talagang doon bumili mismo sa kanila kasi nga kakausapin ko sila. Parang ganun, no? So, nung pagpunta ko doon, nag-inquire kami, tapos, wala nga silang tangem card nun nung panahon na yun. Yung target ko talaga yung tangem ring pala, hindi tangem card. Tangem ring kasi ang cool, eh. Kaya lang wala sila, naubos na, no? Hindi ako nakahabol. So, Trezor yung binili ko, na? Trezor Safe 5 yung binili ko. Ngayon, sinabi ko sa kanila, Madam, ipopromote ko o ililink ko yung description ko yung site nyo, no? Sure naman na talagang nagdi-deliver kay Nationwide. Sabi, opo sir, Nationwide kami nagdi-deliver, tsaka legit naman daw sila. So ayun lang yung ano ko doon. Ayun yung kumbaga pinanghawakan ko lang yung salita nila na ganun. So siguro naman seal yun. Hindi kesa kasi sa Shopee kayo bumili o sa ang tawag di pa, Lazada o something. Doon na hindi ako sure. No, pero yung link ko diyan sa description, ayun talaga yung mismo sa kanila yun, doon mismo sa office yun eh. Yung ano doon nila doon. So once na nag-order kayo, sila yung makakausap niyo. Nagko-comment pa nga sa ano ko dati yun sila eh, dito sa comment section ko eh. Nung unang pinromote ko yung crypto bilis eh. So kung gusto nyo, yun. Pero kung ayaw nyo, pwede naman, hindi ko naman kayo pinipilit bumili doon. Kaya lang kasi kaya sinadya ko talaga yun para may mabato akong link sa mga nanonood sa akin. Kasi yung iba naghahanap nga, James, saan ba bibili? Saan ba ganyan? So, for me, dahil sinadya ko sila doon, sa tingin ko naman, goods yung kanilang link. O goods yung kanilang serbisyo doon. No? Siyempre, tiwala ako na hindi naman nila papakailaman yun, mga lodi. Tsaka nakasil naman yun eh. May kita nyo naman yun. Si Jester Manong Song yun, shoutout sa'yo. Si Red Pamas, ay wala akong Supra idol eh, no? Hindi ako nakapag-hold ng Supra. Si Claby, shoutout sa iyo. Panay gera na lang kasi yung ginagawa eh, pinagbati na naggerahan pa rin. Idol, totoo ba yung napanood sa YT na yung September 12, tinangka ng China na atakihin yung oil rig base ng Amerika sa South China Sea? Hindi ko alam. Meron ba nun? Sige, hanapin natin yun. September 12, 40 na. Ba't wala yun sa BRICS? Dapat, meron kasi sa global kasi pagdating sa etong BRICS news, sa lahat to, balita sa China, sa Russia, sa India, sa South Africa, tsaka sa Brazil. So,
So, ito yung pinaka-global natin. So, ay, dito ako kumukuha eh. So, wala. Ito yung 12 nila. September 12 to. Ito yung pumatay kay Charlie, oh. Ayan, oh. So, ito palang pumatay kay Charlie. Banggitin ko lang. Meron siyang karelasyon na trans. Ayun yung nabasa ko kanina. Meron siyang karelasyon na transgender. So, ayan. Bumagsak yung rupees, ah. Na-predict na naman ng Simpson yung crypto, sabi ni Idol Clavis. Senando Aragon, Boss Jeblo, pag nasa cold wallet ba ang mga crypto mo at gusto mo na ibenta, kailangan ba ibalik sa crypto exchange? So, iano mo siya doon. Kahit sa ang crypto exchange. Hindi ko pa natatry kung rekta sa ay sa GCash pwede. Pwede kaya yan, boss? Rekta sa GCash. Tulog na yung kausap ko pala, sorry. Hindi ko pa natatry. Pero syempre, pag ilalabas mo yun, kahit sa ang crypto exchange, mga idol. Any crypto exchange, pasok yun. Halimbawa, hindi siya, ayaw mo na GCash? Wala nga. Oo, kasi walang P2P sa Trezor, mga Lodi. Sa site nila walang P2P. So, kailangan mo talaga ng ibang platform. Pero, pag nandun ka sa Trezor, pwede ka naman mag-swap doon. Swap. Yun lang, sa swap mo lang. Yung staking, hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa naanin sa stake eh. Hindi ko pa pinag-aaralan. So, sa ngayon talaga, naka-hold lang yung ano ko doon. Yung asset ko doon, mga Lodi. Hindi ko siya pinapakialaman. Nakatabi lang siya doon. Para lang siyang bangko doon. Sa sarili kong bangko. Ganun lang yung ano ko sa kanya. Gamit ko sa kanya ngayon. Si ano yun na? Senando Aragon. Si Ian Moraga. I-search mo Donald Trump sa Gematria, lalabas XRP. Talaga, idol. Yun lang. Mukhang ano talaga si XRP, ano. Tsaka sila Trump, no. Magkakasabwat sila ng Ripple. Yung mga matataas na, kasi syempre hindi naman natin alam yan eh. Malay nyo yung mga yan eh, magkakatropa talaga yan eh. Meron silang grupo na secret group, di ba? O ito yung plano natin sa mundo, ha. O. Si Aldrin Matalog, ayan, good morning, magandang hapon sa iyo, Idol Aldrin. Si Del Reynon, hanggang first quarter ng 2026 ang bull run. Lahat ng makapaghintay magiging mayaman this bull run, pero ang atat magbenta, bye-bye ka. Hindi naman bye-bye kasi nagbenta nga sila kasi profit na sila doon. Kumbaga, kung hinod lang nilang matagal, mas malaki yung profit nila. Pero kung nagbenta sila ng profit, yun, goods pa rin yun kasi profit pa rin yun, idol. Profit is profit, sabi nga, di ba? Mr. Criminology. Yung Pepe lumipad daw. Papel durog, ayan. Hanggang December lang din alam ko yung rate cut, yung catalyst. Oo nga eh. Kasi sa next year, iba na yung plano nun. So, hindi natin alam kung next year. Kasi, syempre, may ano na yan eh. May mga budget ano na yan eh. Hindi na natin alam eh. Yung plano lang ngayon, 2025 yung ano natin. Yung titignan natin. Joseph Panahon. Palagi po ako nakaabang sa iyo, Lods Jeben. Shoutout sa iyo, Idol. Magandang araw sa iyo, Joseph. Si Jeben. Lilipad na ng 30% to. Alin dyan? Si Pikachu. Oy, mahal ka na. Mahal na yung Pokemon na. Boss, mawawalan daw ng exchange si XRP. Anong mangyari kung mawawala? Anong mawawala ng exchange? Mauubos sa mga exchange? Hindi mawawala yun, Idol. Kaya nga, tawag dito, mas maganda nga na nasa cold wallet mo sila. Kasi sinabi ko na yun na nakaraan eh. Kasi pwedeng mangyari, although imposibleng mangyari, pero baka sa malay nyo nga, may chance na lahat ng XRP nyo palitan ng stablecoin. Kumbaga, kukunin nila yung XRP nyo. Babayaran na agad nila kahit ayaw nyo. Pag nasa crypto exchange. Kunin na namin yan ha. Magkano ngayon XRP? Tapos kinuha ngayon nila XRP. Binayaran nila. Kahit ayaw mong ibenta, binili na agad nila yung XRP mo. So, nasa kanila yung XRP. So, wala nang konti na lang yung mga retail na may hawak na XRP. Lahat ng mga may XRP sa crypto exchange, mawawalan na kasi papalitan na nila ng stablecoin. Diba? Ngayon, pero kung ikaw,
ang XRP mo ay nasa cold wallet, hindi nila mapapakailaman yun, mga Lodi. Yung nandun lang sa crypto exchange. So, kunyari, naisip nila na kunin lahat ng XRP sa crypto exchange. O, tas iisip nila, nakuha na natin lahat, marami na, nasa atin na. Palakihin na natin, paliparin na natin yung XRP, gawin nating $10,000 isa. Paglipad nun, wala ka ng hawak na XRP eh. Diba? US stable coin na lang yung hawak mo. So wala, hindi gagalaw yung ano mo. Wala na, bayad ka na eh. Pero yung mga nasa cold wallet, once na binalik nila sa crypto exchange yung XRP nila, ganun na presyo nun, 10,000 na isa, parang ganun. Diba? So ano lang yun haka-haka, ang baga naisip lang, example lang, kumbaga. Kaya mas maganda, tabi nyo yung XRP nyo. Si Jude Martin Mirabuena. Bago yun, idol, kaabang-abang. Alin yun? Pag gano'n, nakalimutan ko yung sinabi ko ng kagabi, kahapon eh. May Jasmine ako, pero long lang. Anong long? Trade. Naka-trade ka sa Jasmine. Ang lupit, no, pump. Na-break agad yung all-time high. Pinabayaan ko lang yung bulong ko. Position ko, 0.0. Yan, panalo ka na, idol. Balata naman. Pakape lang. Wala akong kape ngayon eh. Oo nga, hindi ako nagtimpla ng kape. Ano ba yan? Blessing, favors the brave. Boss, since pupunta na rin naman tayo sa play to earn season, pwede nyo ba ma-review ang Picamon P2E? Picamon? Picamon? Sige, titignan natin yan. Picamon. Ano to? Parang Pokemon. Picamon. Ito ba yon? Picamon game, AAA Utility 6 Battle Royale. Ito yon. The Picamon. Ay, ganda nito Parang ano to parang Illuvium Oh. Pikapi. Ito ba yon? Sa Solana siya, sa Solana. Sige, idol, titignan natin to. Oh, ba't may ganito? Iba naman to. Ayun nga, Picamon. Wala silang page dito. Ito. Follow tayo dyan kay Picamon. Sa may check, syempre. Oh, parang nga siyang nangungulikta ka ng Pokemon. Garakashemol. Pokemon. Sabi ni Ash. Ilang taon nang nagpo-Pokemon, tagal manalo. Hindi nagsi-champion. Nag-champion lang si Ash nung ano na no? Lupat ka nito may tao. Tapos mangungulik ka ng mga ano. Titignan na lang natin to mga Lodi sa susunod, okay? Ayan, Juanito. Mr. Idol, shoutout sa family. Shoutout si Idol Juanito Domingo. Yornero, good news, 3 times may kakat ng rate ang PED. Opo, ano yan? September, October, November, alam ko hanggang December eh. September 18, 2020 to 21, September 18 to 21 will crash. Nako. Huling lipad ay January. Mark my text mga idol. Mark my text ka pa. Paano kung mali? Mark your text pa rin. September 18. September 17 nga magkakat ng rate eh. So, ang iniisip mo magka-crash. Sige. Paano kapag mali ka? Anong gagawin namin sa'yo? Kasi kapag tama ka, galing niya idol pag mali ka. Si M and Dot. Ayan. Dextrans Channel, shoutout sa'yo. Junel Nael, always yan. Pati si Pete Pelizardo. Always yan sila idol. This is bluff bear market is coming, sabi niya. Sabi ni MG Gaming, di mangyayari yan. Nasa top na palagi ang RSI. Konting baba lang, may bounce na agad. Siyempre, meron talaga mga bear na tao Mas naniniwala silang magka-crash. So, kung ano yung mga pinaprofit ng mga bull, sa kanila galing yun. Yung mga natatalo ng mga bear. So, huwag nyo yan nyo lang sila. Juna Bendaño, shoutout sa inyo, sa iyo idol Si Miriak, we always been expecting Powell to rate cut but it did not happen all the time.
Powell is evil. Si too late. Pero sa tingin ko ngayong September 17 magkakat siya. Ang siguro pwede niya lang gawin dahil inaasahan ng iba baka 50 basis points. So ang gawin niya lang 25 lang. Bibigyan ko kaya 25 lang. Oh. Pero it doesn't matter pa rin yun mga Lodi. Once na mag-cut si Jerome, medyo gagalaw tayo ng malupit eh. Boss Jeblo, tanong ko lang po, after po ba mag-cut ng rate, after po ba mag-pump, babalik pa ba si XRP sa pullback? Ayun ang hindi ko alam, idol, no? Kung babalik pa siya dun sa bagay, nasa $3 tayo ngayon. Siguro, hindi ako sure eh. Kasi once na nag-bull market na, mga idol, medyo usually pataas yan. Usually pataas. Kung magkaroon man ng pullback, maliit lang. No? Dali. Halimbawa, nag-cut ng rate, tas lumipad, no? Magkaroon man ng pullback yan, ganito lang yung mga pullback niyan. Siguro malaki na yung 50% nung tinaas niya. Siguro mga ganyan. Pang. Oh, tapos 50% ulit. Pang. Oh, ganun. Pwedeng ganun. So, hindi ko maalam kung babalik pa siya doon, idol, no? Yun. Lagi ko nga naiisip, Lods, bago matulog, na baka one day, pagkagising ko, masurprise ako sa laki ng portfolio ko. Mangyayari yan, idol, easy. Si Obusan Junasan, si Elmer TV, shoutout. Sa akin, malabong lalagpas pa ng 2026 ang bull run kung meron man. Kasi ang mga iniisip ng mga holders, last quarter ang bull run lang. Last quarter ang bull run lang, kaya ang karamihan niyan magpa-profit na sa December pa lang. Kaya mag-uunahan yan pagbenta. Ang mga malaking investors hindi magpapahuli yan, magbenta talaga yan. No? Hindi natin alam, idol, no? Kasi once na nasa bull ka na, ang lagi hindi mo kasi experience ko na yan eh. Once na lumilipad yan, pataas ng pataas, hindi mo maiisip na bababa eh. Maraming mag-iisip na pataas pa, onti pa, tataas pa to. Tapos marami pang habol, habang nasa taas lumilipad, umahabol yan. Hindi mo malalaman yung tok-tok, mga idol. Hindi mo malalaman yung pinaka-top. Ganun lang yun. Kasi kunyari, habang lumilipad, nag-take profit ka na, tapos lumilipad pa rin. Ganun yung mangyayari. Nag-take profit ka na, lumilipad pa rin siya. Marami pa rin sumasabay, marami pa rin napupo, lumilipad pa rin ang lumilipad. So dahil nga naiinip ka na, parang napaaga ako ng take profit ha. Habol ka ngayon, no? Pwedeng paghabol mo sa bumagsak yan, so pwede ka pang matalo. May mga natatalo din sa bull market, mga idol. Hindi lahat panalo dun. Dapat alam nyo yung strategy nyo. Present idol, ayan si Romy Nerona, shoutout sa iyo. Si Cororo Lucy. Pasok kaya bukas? Kasi maulan ngayon eh. May tayo, habagat eh. Ay low pressure area eh. Cororo Lucy, shoutout sa iyo. Si Robbie Michael Paway, shoutout sa iyo. Si Reynar pala, Alipio. Idol, pa-shoutout from California. Shoutout sa iyo, Reynar Alipio. Si Lisa Yongson, susunod kami sa iyo, Lods, makabili ng Cartier. Ano yung Cartier? Ayan, si Lisa Yongson, shoutout sa kanya. Joseph Berdin, always shoutout. Inggit Yugayami. Nakapokus sila sa Russia, pero yung Israel, bomba ng bomba sa ibang Muslim country, pero wala siyang ginagawa. Oo nga, alam nyo, allied kasi ng US yung Israel eh, mga Lodi. Pero yung Russia, China, hindi. Kaya nga meron silang BRICS eh. So siguro, iniisip ni Trump na kontrolado niya pa rin, lalo na allied niya. So hindi siya din nakapokus. Parang ganun siguro. The Big Pela, pag mag-cut rate, minsan nagdidip muna ng 1 to 2 days before pump. FYI lang, tropa. O, pwede. Si The Big Pela, pwede yung sinabi niya, mga Lodi, no? Boss J, mag-EB tayo pag nanalo tayong lahat. Pwede, no? Saan tayo mag-EB?
Siyempre, hindi malalayo eh. Yung iba naman, probinsya, yung iba nga, OFW. So, mahirap tayo magkita-kita niyan. Pero okay lang sa akin yan. Kung tayo magtatagpo, no? Siyempre, may ano tayo, may meeting place. Logi yung mga malalayo eh. Kailangan malaman natin kung saan tagasan yung mga ibang tropa natin para doon magmi-meet tayo sa middle. Sa Middle East. Kasi marami tayong OFW doon and then sila ano eh. Oh, nakalimutan ko yung pangalan si Idol Potago. Nakalimutan ko yung pangalan ni Idol Kenji ba 'yon? Always watching and support Boss Jeb. Si Santos Jandel. Ayan, si Pilhabis ay always shoutout. Official Javier, isang bot. Ayan. Okay, mag-i-interact sa ganito Halimbawa, ayan, may comment niyan. Sinasabi nila yung 12 seed praise nila. So ikaw naman para isipin mo, uy, may 12 seed praise, baka makuha ko yung ano niya, yung asset niya. Pag tinype mo yan, ubos ka dyan. Ikaw mauubos dyan. Kaya binubura ko yung mga bot eh. Disley, shoutout sa'yo. Si Quantum Epics, ayan, shoutout. Si Ferdinand Dizer. Si Jeffrey Tan. Si Mosu Nilingo, ayan, shoutout sa Idol. Si Eket Gaming. At si Mark Angelo Samoy, ayan. Ikaw nga ang champion. Ikaw ang first Idol. Napaka-shoutout sa'yo. Sobrang idol kita. Ayan, so ayan, sana enjoy niyo yung ating update ngayong gabi ngayong araw pala, sorry hindi pala gabi, hapon pa lang, mag-alas 3 pa lang eh. So sana enjoy niyo tong ating video ngayon, mga idol, no? At sana pa-like ng video natin. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe pag gusto niyo ng ganitong content. At syempre, kung wala pa kayong mga crypto exchange, check niyo yung link diyan sa description natin sa baba ng video, mga idol, no? So alam niyo naman, ban na yung ating BitGet dito sa browser, pero kung gagamit kayo ng cellphone, meron dyan sa sa yung code natin, no, yung MRRF, ayan, para kay Jeblo yan, may bonus kayo dyan tsaka discount. So ayun, kita-kits tayo mga idol, maraming salamat sa nanood mga lodi, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, subscribe to TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Peace. ba yan? Nagbubulong pa.